Nagliyab ang motorsiklong yan na sumalpok sa isang minivan sa Banga, South Cotabato. Patay ang rider ng motorsiklo. Malubhang isang pasahero ng minivan habang sugatan din ang 5 pa niyang kasama. Isa-isa silang inilabas mula sa nakatagilid na minivan. Ligtas sa manang driver ng minivan na hawak na ng mga pulis. Anya, biglang nag-swerve sa gitna ng kalsada ang kasalubong nilang motorsiklo. Umabig siya, kaya natumba ang kanilang minivan. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sumalpok sa truck ang isang motorsiklo matapos barilin ang rider nito sa Maynila. Sugatan ng rider na nabaril sa balikat, ang kanyang angkas tumama sa truck at namatay. Nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Kuha ang videong ito noong umaga ng December 30 sa Agora Street sa Tondo, Maynila. May tama ng bala sa kaliwang balikat ang lalaking biktima. Habang ang babaeng katabi niyang nakahandusay, backride niya raw na sumalpok sa isang nakaparadang truck. Dead on the spot ang babaeng angkas. Buhay naman ang lalaking rider. Ang dalawang biktima, nagkakilala lang daw sa isang bar na malapit sa lugar. Sa kwento ng kinakasama ng 24 anyos na biktima, nagpaalam daw sa kanya ang biktima na dadalo sa birthday ng kanyang tiyahin. Hindi na umano siya pinasunod sa birthday dahil lalabas pa sila ng kanyang kaibigang babae. Ang kwento po, may nagpakilala po daw sa kanilang dalawang lalaki na makijoin. Tapos po nung parang di po sila na mapagkatiwalaan yung mukha, tinanggihan po nila yun. Tapos mga ilang minuto po na yung minumapit ako sa isang lalaki. Ayun po yung driver nila ngayon. Na kung sakali baka pwede daw silang makijoin. Ayun po yung tinanggap nila makainuman. Agad din daw nagaya ang biktima sa kaibigan na umuwi dahil unang araw niya sana sa kanyang trabaho. Naghintay sila ng mga 30 minutes po ganun. Tapos lumapit daw po yung lalaki na naging driver nila. Tapos kumbaga wala po talaga siya masakyan kaya po na pumayag na siya na doon sila umangkas. Habang binabaybay ang kahabaan ng Rodriguez Street, napansin daw ng kaibigan ng biktima na may nakabuntot sa kanilang motor. Dahil sa takot, napatalon daw mula sa motorsiklo ang kanyang kaibigan pagdating sa bahagi ng C3, habang ang biktima at ang rider dumire-diretso pa daw. Pagdating sa kanto ng Agora Street, dito na umano naglabas ng baril ang isa sa mga sospek at pinaputukan ang mga biktima. Agad na tinamaan ng rider na naging dahilan para mawalan sila ng kontrol at sumalpok sa truck ang babaeng biktima na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Hinala ng mga kaanak ng babaeng biktima sa nakilalang rider ng kanyang kinakasama may galit ang mga sospek. Bago tumalon yung kaibigan niya sa Misitri, hindi niya na nakita yung pangyayari kasi nagtago na daw po siya. So ayun po, siguro nung sabi niya sa sobrang tarantado po yung driver na di na napansin na may truck doon na naka-stop, doon po sila sumalpok. Problema nila ngayon ang gasto sa pagpapalibing sa kanyang kinakasama at sa gasto sa dalawang anak na naulila ng biktima na isang 4 years old at 9 months old. Sabi daw ng mga pulis sa pamilya ng biktima, may persons of interest na sila sa nangyari. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Puspusan na ang paghahanda para sa tradisyonal na pahalik o pagpupugay para sa Poong Jesus Nazareno sa Martes. Inilalatag na rin ang seguridad para sa traslasyon sa araw naman ng Huwebes. Mula sa Quiapo, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan? Ivan, puno ang Quiapo Church ngayon. Kung makikita mo sa likod ko, umaapoy yung mga tao hanggang dito sa labas sa may Plaza Miranda. Alam mo, buong magdamag yan ganyan. Hindi humuhupa yung dami ng tao ngayong first Sunday ng 2025. At batay sa crowd estimate ng mga pulis dito sa Plaza Miranda, nasa 140,000 na yung mga taong nagpunta rito simula kaninang alas 4 ng umaga. Sa gitna ng dagsa ng mga deboto sa misa sa Quiapo Church ngayong unang linggo ng taon, may isang ginang na emosyonal na nagdarasal. At nang malaman ko ang kanyang hinihiling, mas naintindihan ko ang bigat ng kanyang panalangin. Nasa hospital po kasi ang aking ina ngayon. So nag-aagaw buhay. Sana gumaling at maalis yung tubig sa baga niya at saka yung pagbabara sa hiningahan niya kasi hindi siya nakakahinga. Pag tinanggal kasi yung oxygen, ayun hindi na po siya nakakahinga. 72 years old na ang nanay ni Christy at meron na raw iba't ibang komplikasyon. Pero gaya ng mga dati niyang hiling sa Panginoon, umaasa siyang diringgin din ngayon ang kanyang dalangin. Alam ko may pag-asa pa.
basta may pag-asa pa, na ramdam ko yung pag-asa na gagaling pa ang aking ina at bibigyan pa kami ng pagkakataon na magsama-sama. Yun yung hinihiling ko sa Panginoong Amang makapangyarihan. Kung may humihiling, meron din namang nagpapasalamat. Si Jenny, ipinagpapasalamat daw sa puon ang 3 taong gulang na anak niyang himala raw gumaling sa dengue. Kahit daw walang tumanggap sa kanila ni isa sa 5 ospital na pinuntahan nila. Punuan po kasi, tapos wala na rin po kasi tumanggap sa kanya dahil nakalagay po kasi may warning signs na po kasi masyadong mababa na yung platelet. Pero kinabukasan po, hindi naman na po nilagnat. Masasabi po namin na hindi talaga siya pinapabayaan ng Panginoon. May iba namang sadyang nais magsilbi para sa Panginoon, gaya ng 6 na taong gulang na si Regine Padua, grade 1 student taga Rizal. Siya ang pinakabatang ihos del Nazareno. Kasama niya rito ang kanyang tiyuhin. Nag-a-assist Sa tao para mapunta saan? kay Jesus. Nakita ko yung Nazareno eh. Sa murang edad niya, nalalaman niya kung ano yung mga aral ng Panginoong Hesus. Sa Huwebes, January 9 ang traslasyon. Kaya kanina, inikutan na ng mga matataas na opisyal ng pulisya ang mga ruta na daraanan ng prosesyon para tiyaking ligtas ang mga deboto. Isa sa kanilang siniguro, dapat natakpan na ang mga manhole para iwas disgrasya. Lahat ng mga manhole natakpan na, lahat ng mga lubak natapalan na, yung mga nakausling mga kahoy at bakal ay napaalis na. Meron lang nakaparada mga sasakyan pero mapapalis naman natin ito dahil may pag-uugnay na rin tayo, pakikipag-usap sa barangay. Mahigit 14,000 pulis, sundalo, Coast Guard at iba pang puwersa ng gobyerno ang magbabantay sa araw ng traslasyon. Sisimulan naman sa Martes, January 7, ang tradisyonal na pahalik o tinatawag na ngayong pagpupugay sa Quirino Grandstand. Sineset up na roon ang entablado, winalis na at binomba na rin ng tubig ang sahig at inilatag na ang mga barikada para sa maayos na pila ng mga deboto. Nakahanda na po ang ating pahalik pero hindi pa po natin inilalabas ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sa kadahilangan nga pong una, we need to give way for the Mass sa January 6. Pero simula po pagputok ng January 7 ay naroroon na po ang mahal na pong Jesus Nazareno. Ivan, traffic ngayon dito sa may gilid ng Quiapo Church. Both lanes yan, kahit galing ka ng Loton, galing ka ng Espanya. Kaya doon sa mga motorista po, iwasan nyo na po itong area muna dito sa may Quiapo dahil matatraffic lang po kayo. Oras-oras ang misa dito hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Doon sa mga pupunta pa lang dito mamayang gabi, ang entrance lang po iisa, doon lang sa may Palangka. Huwag na po kayong bumaba sa may gilid ng Quiapo Church dahil hindi kayo papapasukin ng mga ihos. Yung munang latest mula rito sa Quiapo, balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. At tapos na nga pong mahabang holiday break kaya marami nang pabalik sa Metro Manila. Kumusta kaya ang biyahe? Ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa pagtutok live. Idano Tingkungko. Kasagsagan na ng uwian ng maraming nagbakasyon nitong Pasko at Bagong Taon. Pero kumpara raw nitong Sabado, mas maaliwalas ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange kaninang umaga. Dapat nung sanang porpa, kadaing tao. Nakikita namin sa TV, puno-puno ito eh. Hindi kami nakisabay. Mas konti ngayon. Baga po kami umalis sa Cavite. Mga 6. Baka traffic din po. Bakante pa yung bus ngayon, kaya okay siya. Sa mga daraan naman sa SLEX at NLEX, nag-abiso ang Toll Regulatory Board ng posibleng pagdami ng mga magsisiuwian mula hapon hanggang gabi. Inaasahan po namin na maybe there will be more motorists who will be coming back to Metro Manila starting after lunch today up to evening at bukas po ng maaga yung madaling araw. Pangamata, hindi pa ho naman lahat ng ating problema sa sistema ay naayos na. Karamihan po naayos na. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, nasa 200,000 pasahero ang inaasahang uuwi ngayong araw. Nitong Biyernes, may mahigit 192,000 na outbound passengers at mahigit 187,000 inbound passengers sa lahat ng pantalan sa buong bansa. Despite the similar number of vessels na nakadeploy doon sa mga area na yon, ay tuloy-tuloy yung biyahe. Pag natapos sila mag-loading, ay pinapayagan na rin natin silang makabiyahe para mabilis.
Sa Bicol, maayos na ang daloy ng trapiko sa ngayon sa Andaya Highway sa Camarines Sur maliban sa konting pagbabagal sa ilang bahaging Bako-Bako at Kinukumpuni pa. Sa Quezon, dagsa na rin ang mga pasahero sa ilang bus terminal. Mabigat din ang trapiko sa Malikboy, Pagbilao, Quezon, Calawag at Lopez dahil sa mga lubak sa highway. Sa Oriental Mindoro naman hanggang nitong alas 12:30 ng hapon, nasa 176 na sasakyang patungo sa Calapan Port ang stranded. Karamihan sa mga motorista ay patawid sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Ports Authority, sinuspindi mula kagabi ang booking system sa mga Ro-Ro cargo vehicle kaya first come first serve muna ang sistema sa Calapan Port. Kagabi naman maraming pasahero ang dumagsa sa departure area ng NAIA Terminal 1. At Ivan, PSA tayo dun sa mga pasahero na ngayon o mamayang gabi o siguro mamaya madaling araw yung biyahe na biyahe nila na magmumula dito sa PTEX. Asahan na ninyo na medyo matraffic ng konti papasok dito, matraffic konti papasok dito sa mismong terminal at marami mga pasahero dito sa loob mismo. Kaibang-kaiba yan kumpara kaninang umaga pero inaasahan nga ng pamunuan ng PTEX na lalo pang mapupuno yan habang lumalalim ang gabi, lalo't as of 5 p.m. sa tala ng PTEX nasa 123,836 na ang foot traffic dito sa PTEX sa buong maghapon. Ivan? Maraming salamat. Dano Tingkungko.